Did you know na mukhang meron na naman tayong pag-uusapan na yung sinabi kay Pedro na, "Deny yourself, take up your cross, and follow me." Let's go! Malamang misconception na naman yan at nakaugalian natin at nakasanayan at ang mga traditional teaching ang sinasabing take up your cross and follow me yung daily lives natin na kailangan nating pasanin yung pinasan ni Kristo na kahirapan para makasunod tayo sa Kanya. Alam ninyo, ang Bible, totoo naman talagang isinulat yan para sa lahat ng tao. Pero may partikular na taong sinasabihan. Kunyari, sa mga Hudyo, o para sa kanila yon sa batas ng Hudyo. Sa mga Hintil naman, merong nagsasalita para sa atin, si Apostol Pablo. Kaya dapat alam natin kung kanino sinasabi yon. Dapat inuunawa natin ang konteksto kasi ang konteksto nun ay hinulaan ng Diyos ang kamatayan na mangyayari kay Pedro na dapat niyang batain sa mga panahon na darating. At yun ay walang iba kundi ang pagpasan din sa sariling krus na nangyari kay Kristo at ang pagsunod niya sa pamamagitan ng kamatayan, yun po ay under ng Old Covenant pa rin. Kasi wala pang namamatay na Kristo sa krus. Ibig sabihin po kasi ng deny yourself, take up your cross, and follow me, hindi po yan literal. Kasi kung literal yan, sa New Testament, lalabas na performance level na naman yan ang gagawin natin. 'Di ba? Magpe-perform ka na magpe-perform para makasunod ka kay Kristo, na which is hindi naman 'yun ang ipinag-uutos ni Kristo. Si Kristo na nga ang nag-perform para makatupad tayo sa kautusan dahil umangkas tayo sa tumapos ng kautusan. For Christ is the end of the law. Para saan yung sinabi ni Pablo sa New Testament? Sabi niya, I beat my body. Dinidisiplina ko ang aking sarili para makasunod daw siya. O tignan niyo yung konteksto. Ano ba ang kontekstong ginamit doon? Isang palaruan. Ibig sabihin, racetrack, merong kailangan itanggalin sa katawan. So dapat dinidisiplina niya ang kanyang sarili para makarating siya sa dulo, baka ma-disqualified siya. Ang pinag-uusapan po doon ni Pablo o sinasabi ni Pablo doon, yung reward niya. Hindi yun sa kaligtasan at hindi para makasunod sa Diyos. Ligtas ka na. Ngayon, nakakasunod ka na sa kalooban ng Diyos dahil kay Kristo. Ang ginagawa mo mabuti ngayon, it's for your reward. Again, balik tayo. Yung sinabi kay Pedro, hindi sinabi kay Juan. Yung sinabing, deny yourself, take up your cross, and follow me, kay Pedro po yun. Ang sa atin naman ay meron nang nagbuhat na ng krus at tumapos na doon sa kautusan. Siya na yung tumupad sa kautusan, walang iba kundi si Kristo. Ngayon, kung tinanggap na natin ang grasya, we can rest in His promises through the finished work of Christ. Naganap ko na ang kautusan! So, ano ang big idea? Ang big idea, kapag nasa mali kang turo, puro ka performance. At yan ang sasabihin ng pastor mo. Pero pag nasa pure grace ka, you can rest in His promises. Bakit? Kasi meron ng Kristong gumawa na sumunod sa kautusan. At nang tayo ay umangkas, makapahihinga na rin tayo. Ngayon, nalulugod ang Diyos hindi dahil sa ginagawa mo, hindi sa performance mo, kung hindi sa ginawa niya sa krus. Tayo ay charito, karito, forever. Did you know?